as your people, O God, to give glory to your holy name. The King of Kings, the Lord of Lords, all hail King Jesus, our Savior, our Messiah. Thank you, Lord God. We give you all the praises, all the glory, and the honor in Jesus' name. Amen and amen and amen. Come on, let's give the clap, best clap offering unto the Lord, for He deserves it. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Sige po, bago tayo makiyapo, kumamay tayo ng 5 na ating katabi. Sabihin po natin, I am so blessed because you are here. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning po sa lahat. Praise the Lord. God is good. And all the time. Praise the Lord. So today, we are remembering, di ba yung resurrection, o ano nga to? Resurrection Day, the resurrection of the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Hindi po every year namamatay si Jesus. Paalala. Hindi every year namamatay si Jesus, but every year inaalala natin yung ginawa ang kamatayan ni Jesus para sa atin. Amen? In the Old Testament times, ang mga Israelites, every year nag-o-offer sila ng sacrifices, ng mga handog, perfect sacrifice na handog ng mga hayop para sa para takpan yung kanilang kasalanan. But praise the Lord, to God be the glory, and thank you Jesus, dahil si Jesus, nung namatay siya, hindi lamang tinakpan yung ating kasalanan, kundi nilinis, totally, 100% nilinis yung ating lahat na kasalanan. Amen? Kaya nga kung halimbawa, pagpupunta ka sa church, i-grab mo na yung opportunity na kung saan mapapasalamatan mo si Lord, makakapagpuri ka, makakapagsamba ka, dahil sasabihin mo, Lord, salamat, 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 na hindi na kailangan pa ako mag-offer ng sacrifice para lang matakpan yung kasalanan ko. Bagkus, yung kasalanan natin ay hinugasan, nilinis, totally, ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya kung hindi mo nakikita yung halaga, yung value, yung significance ng ginawa ni Jesus, magiging ang pananampalataya mo is parang, okay ka ngayon, bukas hindi, sa susunod, okay, susunod, hindi na naman. Magiging parang roller coaster yung pananampalataya mo kapag hindi mo alam yung ginawa ni Kristo para sa'yo. Pero once na makita mo yung ginawa ni Kristo Jesus, kaninang umaga nga, praise God, ang nag-share kanina is Brother Jankel, pinakita niya kung paano yung kahalagahan ng krus ng Kalbaryo na si Jesus, na ang cross o ang krus ay hindi lamang for believing for you to save. Ulitin ko, ang cross o power of the cross, hindi lamang para lang manampalataya ka para maligtas. Hindi lang yon, kundi manampalataya ka at sumunod kay Kristo. Kasi pag halimbawa, andun ka lang sa believing at hindi ka susunod kay Kristo, baliwala. Baliwala. Ang ibig sabihin nun, pag namatay ka, andun ka kay Kristo. Pero yung following, everyday yon, everyday. Believing and then following. Nanampalataya ka, pagkatapos sumunod ka kay Kristo. At ang number 1 doon is denying yourself. I-deny mo. Sabi nga, as we follow Christ, sabi nga ni Jesus, sino man sumusunod sa akin, they must deny themselves. Pag-iisipan natin si Lord, napaka-selfish, i-deny ko sarili ko. Sarili ko to. We should deny ourselves for us to see the power of God in our lives.
Pero pag hindi mo dininay yung sarili mo at lagi ako, para saan pa na naging Diyos, naging si Jesus ay naging Diyos sa buhay mo kung ikaw din pala ang Diyos? Kanina nga, hindi ko alam, sino nga ba yun? Hindi ko alam kung si John Kellogg. Yung sa puso natin, yung trono. Di ba? Ang puso natin may trono eh. Sino naniniwala ang puso mo may trono? Kasi bakit? Bakit may trono? Kasi kung sino ang nasa puso mo, siya yung susundin mo. Di ba? Kaya pagka yung, halimbawa boyfriend, girlfriend, kapag love na love mo yung taong yun, sabi niya, kaya nga sabi nila, love is blind. Nabubulagan ka pagka nagmamahal ka. Kasi ang nasa trono ng puso mo, walang iba, yung taong yon. Kaya tayo, makita natin yung sarili natin, dapat ang nasa trono laging si Lord. Kasi pagka ang trono ay laging si Lord, kuminsan, Lord, masakit to eh. Lord, sabi ni Lord, ibigay mo na yan sa akin. Lord, hindi. Lord, teka lang Lord, 50% muna. Si Lord, willing to wait. Pero, not all the time, yung time mo, yung opportune time to follow Jesus or to follow what the will of God is, hindi nandyan palagi. Amen? Antayin natin, sagutin muna natin yung saglit. Okay. Diba? So si Lord, hayaan natin na ang laging sa puso natin ang trono, ang nakaupo doon si Jesus. Amen? Kasi pag si Jesus, hindi ka mapapahamak. Hindi ka magsasuffer dahil si Jesus ginawa niya na para sa iyo. Magsasuffer ka lang kapag ang nasa trono yung sarili mo. Dahil masasaktan ka, Lord, ayaw kong ibigay ito, Lord. Lord, ayaw ko. Sabi ni Lord, sige na. Parang may nakita ko sa sa Facebook, sabing gano'n na nakahang siya sa cliff. Tapos sabing gano'n, naririnig niya, sabi ng Panginoon, bumitaw ka. Bumitaw ka. Sabi niya, Lord, hindi malalaglag ako. Lord, hindi malalaglag ako. Lord, masakit, mamamatay ako. Sabi ng Panginoon, bumitaw ka. Sabi niya, Lord, ang tagal hanggang sa wala na siyang lakas, bumitaw siya. Pag bitaw niya, nakatayo siya. Maliit na lang pala yung kanyang babagsakan. Ganon din tayo. Gusto ni Lord, bumitaw ka sa sarili mo dahil sasaluhin ka naman niya eh. Amen? Sasaluhin ka ni Lord no matter what. Di ba? Pinagpalit nga yung bugtong na anak na si Kristo Jesus para sa iyo at para sa akin. Hindi tayo deserving. Hindi tayo deserving, nakilala tayo sa langit. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, nakilala tayo sa langit. Amen? Sabi nga, ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang lahat ng pag-aari dito sa mundo, pero yung kaisa-isang kaluluwa niya ay mapapahamak sa impyerno. Tandaan natin, ang buhay natin dito sa lupa, saglit lang yan, kahit mabuhay ka 100 years, saglit lang yan compared to eternity. Eternity is more than 1,000 years. Natatawa nga ako, may kausap ako kapon, sabi niya doon sa asawa niya. Gusto ko, mabubuhay ako hanggang 70 years old lang. Tapos ikaw, 80 lang. 80 na lang. Para alagaan mo naman yung mga anak natin. Pero may kontrata siya. Sabi niya, 70 lang siya. Tapos si asawa niya, 80. Kasi napapagod na daw siya sa buhay niya. Sabi ko, napapagod ka na ba? Paano kung buhayin ka pa, kung mabuhay ka pa ng mga more than 80? Ay, grabe na yon. Kaya nga, kung napapagod ka, ibigay mo kay Lord. Kasi kapag ka na kay Lord, yung buhay mo, hindi ka mapapagod. Hello? Ang problema lang sa atin, lagi, ang tinitingnan natin yung sarili natin. Yung magagawa natin, yung kakayanan natin, yung abilidad natin. Parang tingin natin, mas magaling tayo kaysa kay Lord. Di ba? Parang, Lord, ang dami kong bayarin. Lord, tulungan mo ako in Jesus' name. Amen. Saan kaya ako makakautang? Mare, pautang naman, Sister Ceci. Ganda-ganda ng ng damit mo. Siguro, mayaman ka. Pautang naman, maski 50 mil lang. Sabi ni Sister Ceci, wala. Ay, ano ba yan, Sister Ceci? Ang mo. Kala mo, diba? Si Brother Joel na, pautang nga Brother Joel, 50,000. Ay, pasensya na. Ay, akala ko ba, prosperous ka?
Akala ko ba generous ka? So nagkakaroon pa tayo ng issue. Samantalang, when you put your trust in the Lord, bahala na si Lord maghanap. Amen? Ang takot lang natin palagi is yung tayo yung mapapahiya, tayo yung ganito. No, lahat ginawa na ni Jesus para tayo mismo, lakaran lang natin yung kanyang prepare. There are pains. There are hurts. Kasi bakit? Kapag yung nasa trono ay sino? Sino? Tayo. Pero once na ang nasa trono ay si Lord, talagang totally bigay, Lord, bahala ka na. Lord, wala akong pampapaaral o pangsuporta sa anak ko. Lord, bahala ka na. Ewan ko kung naalala nyo or narinig yung testimony namin sa mga anak namin na kung saan bago pa lang gumraduate si Abigail sa elementary, tapos mag-aaral siya dyan sa municipal. Mag-aaral siya sa municipal, pagkatapos, ako galing sa municipal. Tapos, ako, dahil sa nervyosa, takot, ganyan-ganyan, buti na lang, kilala ko yung leader ng gang. O, di ba? Paki-open niya po. Thank you. Leader ng gang, gusto niyo ba? Pangalanan ko yan. Kilala ko, kapitbahay namin. O, di ba? Kaya lang, kumbaga, excuse me. Pero yung takot ko na kung saan, yung ang mga anak ko babae, tapos doon ko pag-aaralin. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami, Lord, na tulungan mo ako. Gusto ko, Lord, mag-aaral yung anak ko sa private school. Pagkatapos sabi ng Panginoon, sige, mag-sponsor ka ng 3 bata. Lord, ang prayer ko, pag-aralin yung anak ko sa private school. Pero ang sagot mo, mag-sponsor ako ng 3 bata. Baligtad o hindi? Baligtad. Kasi ako, magpe-pray ako para, Lord, bigyan mo ko. Pero ang gusto ni Lord, magbigay ka. So, ang sabi ko, sige Lord, mag-sponsor ako noon. Naghanap ako ng 3 bata. Pagkatapos, sabi ko doon sa 3 batang yun, sabi ko, sige, pag-aralin namin. Sabi ni Lord, pag-aralin mo yung 3 bata na hindi kayang pag-aralin ng magulang. So, syempre, sabi ko, sige Lord, lang naman, allowance, uniform. Tapos, notebook, tapos sapatos. Basta, ganyan. Sa madaling salita, for 1 year, in-sponsoran namin 3 bata. After 1 year, may kumausap sa amin, sabi niya, Pastor, sabi niya, huwag niyo na pong alalahanin ang pag-aaral ng inyong mga anak. Sinabi ng Panginoon na sponsoran daw po ang inyong mga anak hanggang makatapos sila ng college. Hello? So, kumbaga, for 1 year, nag-support kami ng 3 bata, baon, lahat. Tapos sabi pa nung magulang na in-sponsor namin, bakit po? Basta, sinabi ni Lord. Yun. Pagkatapos nun, may tinugon ng Panginoon. At ang tugon ng Panginoon, hindi lang 1 year, hanggang makatapos sila ng college. At kahit anong kurso ang kuhain nila, okay lang. Doon sila nakatapos sa perpetual. Pero hindi kami huminto sa 3 bata. Umabot yun hanggang 10 bata. Tapos, napatapos namin sila hanggang college. Then ang tawag doon, hindi public lang. Pero that's the pattern of God. Hindi ka tuturuan ni Lord na maging selfish. Hindi ka tuturuan ni Lord na ikaw. Tuturuan ka ni Lord na maging selfless. Tulong, bigay. Kung anong kailangan mo, ibigay mo sa iba. Kung ano yung kailangan mong encouragement, encourage mo iba. Para ikaw, babalik sa iyo yun. So that is the work of God. Na kung saan, makikita natin, kung makikita yung value ng Panginoon sa buhay natin, hindi natin mamimiss yung opportunity na binibigay ng Panginoon. Amen? Last week, si Pastor at tinuro sa atin about the 7 last words. So, syempre, preparation. But, itong i-share ko sa inyo is about when you misses your opportunity. Every day we have an opportunity. May oportunidad o may opportunity tayo every day. Hindi lamang every day, every hour. Ano po ba yung opportunity? Ano sa Tagalog?
pagkakataon. Lahat tayo may pagkakataon. Every day, may pagkakataon. Kaya nga ang isang tao na masama, bigyan mo yan ng pagkakataon. Bigyan mo yan ng opportunity. Huwag mo tingnan yan na masama. Ano ba yan? Kasalanan niya. Ay, makita mo lang tao. Napakasama ng tao. Hindi mo alam, binago na pala siya ni Lord. Dahil nakita ni Lord at nakita nung taong to, yung opportunity yan sa Panginoon. So sa atin, sa buhay natin, many times nami-miss natin yung opportunity na inihahanda ng Panginoon. Bakit? Kasi sino ang nakaupo sa trono? Tayo, hindi si Lord. Pero once na makita natin ang nakaupo sa trono ay walang iba kundi si Lord, hindi natin mamimiss yung opportunity na yon. So Mark chapter 16 verses 1 to 6. Sabi dito, Mark 16 verses 1 to 6. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Verse 2, very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb. So si Mary, tapos sabi doon, si Mary Magdalene, si Mary mother of Jesus and James, and then si Salome, bumili sila ng spices, ng pabango. Para saan? So that they might go to anoint Jesus' body. And then in verse 2, sabi doon, very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb. Papunta sila sa libingan kung saan inilibing si Jesus. Pagkatapos in verse 3, and they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Kasi dun sa tomb, nung pumunta kami ng Israel, ang laki-laki ng harang doon ng bato doon sa pasukan ng tomb. At doon sa pasukan ng tomb, para siyang kwarto, para siyang room na papasok ka talaga. Makakapasok ka talaga doon sa tapos ang lamig-lamig ng lugar, tapos pinakita sa amin kasi sa Israel, sabi niya dito si Jesus na kung saan yung He was risen from the dead. So ang laki-laki ng bato. So sabi nila ng mga babae, sabi niya, sino yung mag-uusog o magtatanggal ng bato na nakatakip doon sa tomb? In verse 4, but when they look up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. Samantalang sila yung kauna-unahang pupunta sa tomb. Naisip na-visualize nyo? So, ang nangyayari, bukas na yung tomb. Bukas na, natanggal na yung bato. Pagkatapos, sabi in verse 5, as they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. Natakot sila. Kasi bakit? Ano dapat makikita nila? Patay. Di ba? Pagkatapos, nakatayo o hindi? Nakahiga. So, kung ikaw, pupunta ka sa sementeryo, pupunta ka sa tomb, alam mo na walang nakatayo doon at alam mo na walang taong buhay na nandun. Pagkatapos may makita ka nakatayo, nakaputi. Ano gagawin mo, Brother Joel? Pagpe-pray niya, tapos tatakbo siya. Di ba? Tatakbo. Di ba? They were alarmed. Masaya siya. And then in verse 6, sabi doon, verse 6, sabing ganon, don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus the Nazarene who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. So sabi, sino kaya ang nandoon? Angel. Yung anghel na kung saan bodyguard ni Lord. Ang anghel na kung saan laging nakabantay. Na kung saan nakabantay din ang mga anghel sa mga mananampalataya. Amen? They are always on guard. So sabi dito ng anghel, wala na siya dito. He has risen from the dead. So ibig sabihin,
yung mindset ng tao, mindset ng mga kababaihan, anong binili nila? Pabango. Anong gagawin nila? I-anoint nila yung body ni Jesus. Pagkatapos, wala na. So what's the use of the perfume? Diba? The women came to anoint Jesus' body, but they missed the opportunity. Tama yung motive nila. Tama yung gusto nilang gawin, but they missed the opportunity. The same thing with us. There are times na kung saan may pinapagawa si Lord, pero hindi natin ginagawa. Tapos gagawin din naman natin, pero late na. We miss the opportunity. Bakit nila na-miss ang opportunity? During the time na kung saan kasama nila si Jesus, hindi nila ginagawa. Hindi nila ina-appreciate si Jesus. Nakikita nila kasama ng mga disciples, nakikita nila yung mga miracles na ginagawa ni Jesus, pero hindi nila sinasabi, ay, ang galing-galing ni Lord. Nakikita nila yung mga miracles, nakikita nila yung pagpapagaling, nakita nila yung Jesus turned the water into wine, pero hindi nila sinabi, wow, ang galing. Pero nung namatay na si Jesus, tsaka nila i-anoint. The same thing with us. Sa atin, ang ginagawa natin, pagpatay na, pagwala na, tsaka natin na-appreciate. Pagpatay na, tsaka natin dalhan ng bulaklak. Hindi na maamoy. Pagpatay na, pupunta tayo sa libingan sa Christmas, New Year, birthday, Valentine's, anniversary. Ano pa? Piyesta ng patay. Di ba? Pero, ma-appreciate pa ba ng tao? Useless na. So, dito natin makikita na kung saan na tayo mismo, pero, kumbaga, pag namatay na isang tao, dati, sabi niya, ang bait-bait niya, no? Pero, kumbaga, ina-appreciate natin, dati. Pero nung buhay, hindi pa. Kaya nga mga kapatid, every day we have an opportunity. Habang nakikita mo pa yung asawa mo, yung anak mo, yung magulang mo, i-appreciate mo. Pasalamatan mo. Bigyan mo ng bulaklak kahit isa, kahit hindi mamahalin. Hindi ako mahilig sa bulaklak. One time si Pastor naging sweet, di ba? Galing siya ng Baguio. Binilan niya ako ng roses, ba? Yung roses pa na nung binili niya, yung papabloom pa lang. Yung pa lang ganyan. Di sabi niya, Jing, sabi ko, ano yan? sabi niya, flower, as in talaga sa Baguio, kulay pink pa, di ba? Pagka pink, medyo ano nga ba message pag pink? Love, di ba, basta, anyway, parang bata-bata pa pagka pink, di ba? Isang bouquet, as in talaga. Sabi ko, ano gagawin ko dyan? Malalanta lang yan. Sana, pagkain na binigay mo. May mga taong hindi sweet. Pero, we should appreciate yung ginagawa ng iba. And at the same time, tayo mismo, we should appreciate our wife, our husband, our children. Hindi yung, ay nako, ganyan. Tapos pag wala na, dati. Wala na. You miss the opportunity. So dito, yung mga babae, si Mary Magdalene, Mary Mother of Jesus and James, si Salome, bumili sila ng pabango. Pero wala na yung i-anoint nila. They miss the opportunity. So in Luke chapter 7, verse 36 to 39. Luke chapter 7, verse 36 to 39. Excuse me po. Okay. Luke chapter 7, verse 36 to 39. So ano ang title ng aking i-share? When you misses the opportunity. So dito, makikita natin yung isang babae. So sabing ganon, sige, basahin po natin. Verse 36 to 39. 1, 2, 3. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table.
A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, so she came there with an alabaster jar of perfume. Verse 39. When the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Okay, dito sa verses na ito, makikita natin ang isang babae. Ang isang babae na walang pangalan. The woman, sabi ganon, ano ang kategory sa kanya? The sinful woman. There are times na kung saan kahit wala kang pangalan, kahit hindi ka kilala, pero kung ang ginagawa mo at gagawin mo ay para kay Jesus, makikilala ka. Amen? So the woman knows the opportune time. This woman knows the opportune time. So may isang Pharisee na nag-invite kay Jesus. Pagkatapos, nung in-invite niya si Jesus, nung umupo na si Jesus, nalaman nitong sinful woman. Nalaman niya na si Jesus ay nandun sa kanyang sa Pharisee's house o nandun sa isang bahay. Anong ginawa niya? Pumasok siya. Pagkatapos, anong ginawa niya? Mula nung pumasok siya, umiyak siya ng umiyak. Yung iyak niya, yung luha niya, tumutulo sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, kada nakikita niya na tumutulo sa paanan ni Jesus, yung kanyang buhok ay pinapampunas niya. Iyak siya ng iyak, iyak siya ng iyak. Wala siyang sinasabi. Iyak lang siya ng iyak. Pagkatapos noon, nung pinupunasan niya, pagkatapos niya punasan, hinalikan niya yung paa ni Jesus. Ano ibig sabihin nun? Sign of humility. This woman knows that she is a sinner and she needs Jesus. She needs the power of Jesus. Wala siyang hiningi kahit ano, pero may dinala siya para kay Jesus. Ano ang dinala niya? Alabaster jar. Na kung saan ang halaga isang taong sahod. Yung iba 8 months na sahod. Yung iba 10 months na sahod. Depende sa sahod mo. Baka mamaya 2 years, 3 years na sahod mo yun. Depende. Ang sinasabi lang doon, ganun kamahal yung daladala niya para kay Jesus. At pagkatapos, anong ginawa niya? Pinur niya yon. Binasag niya, tapos ibinuhos niya sa paanan ni Jesus. This time, si Jesus, hindi pa siya papunta sa cross. Pero ang susunod na kabanata, papunta na siya sa betrayal ni Judas para sa kanya. Pero this woman, she saw the opportunity and she grabbed the opportunity. Ngayon ang pagkakataon ko para humingi ng tawad, para makita ko ang kapangyarihan ni Jesus, para, sabi niya ganon, na iyak siya ng iyak, wala siya sinasabi. Alam niyo po ba na there are prayers na wala ka nang sasabihin, iiyak ka na lang. There are times na ang bigat-bigat na hindi mo na alam kung paanong words ang sasabihin mo. I remember bago kami pumunta ng Korea, first time na pupunta kami ng Korea, nakabili na kami ng ticket. Tapos ang ticket namin is worth 35,000 isa. Korean Airlines, kasi hindi namin alam. Kumbaga isinama lang kami ng team namin, tapos sabi niya ganito babayaran yun, no? So may agency pa yun. So 70,000 na binayaran namin, kaming dalawa. Pagkatapos yung ano na yon, nakabili na kami ng ticket pero wala pa kaming visa. Tapos hindi namin alam na may nadi-deny pala sa visa. Pagkatapos noon, yung schedule namin mga 8 o'clock in the evening, ang schedule ng flight namin, yung visa na makukuha namin, kapag na-approve kami, 3 o'clock on that day, same day. So kumbaga, ganon. So, hindi namin alam. So, stress kami. Pray kami ng pray, Lord, tulungan mo kami mag-grant visa. Pagkatapos, bago pa kami yon, habang nagpe-pray kami noon, may nagsabi sa amin, Pastor William, huwag na kayo tumuloy sa Korea. Hindi na daw kayo na-expect. Bakit ganon? So, bakit?
hindi in-expect, samantala nagbigay ng invitation. Pagkatapos, sabi nung isang, may narinig pa kami, sabi gano'n, ilaglag nyo na yan si Pastor William, huwag nyo na isama. Basta ganun. So pagkatapos nun, meron pa sa isang grupo na kung saan na si Pastor William ay nagwi-minister, isang grupo din ng mga pastor, sabi, gumawa sila ng issue pagkatapos sabay-sabay na parang si Pastor William siniraan kung gano'n. Kumbaga, hindi ko alam o hindi namin alam kung anong gagawin. Alam niyo yung ginawa ko? Kumuha ako ng unan. Tinakip ko sa mukha ko. Sabi ko, Lord, iyak lang ako na iyak. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ko naman sabi, basta sabi ko lang, Lord, iyak na iyak, iyak na iyak. Sabi pastor, huwag ka na iyak. Hayaan na natin si Lord. Hindi. Sabi ko, ang una isip ko, 70,000 yun. That is, 2005? 2000, ay hindi, basta parang 2005, 2007. 2007, biruin mo, 70,000, ngayon nga, 70,000, laki-laki, di ba? Lalo pa ngayon, tumaas yung Kaya sabi pa, hayaan natin si Lord. Hindi, Lord. Pero nabasa yung unan ko. Basang-basa. Pero pagkatapos nun, naibigay ko lahat kay Lord, nawala yung burden, lahat-lahat. 3 o'clock, tumawag yung kasama namin, Pastor William, let's go, let's meet at the airport. Sabi, Pastor, sabi sa'yo paiyak-iyak ka pa dyan. Sabi ko, at least, matutuloy na tayo. Diba? There are times na ganun tayo. Hindi na natin alam kung paano ipagpapray. Kung ano ipagpapray. Iiyak mo na lang kay Lord. Mas masarap yun. Kesa labanan mo na labanan. Hindi, kaya ko to. Yung pala, hindi mo na kaya. Diba? Kaya yung iba, masaya pa si Shira. Kaya yung iba, ang ginagawa, iniisip na lang, sana mawala na ako dito sa mundo. Kasi hindi mo binibigay kay Lord. Diba? Hindi natin binibigay kay Lord kasi akala natin, kaya natin. Pag hindi mo na kaya, tsaka mo sasabihin na, Lord, bahala ka na. Sabi ni Lord, madali lang yung anak, kung binigay mo sa akin kanina pa yan, wala ka na problema. Ito na yung sagot ko, nakaredy na. Lagi-lagi ang sagot ni Lord nakaredy. Tayo lang ang ayaw mag-give up. Tayo lang ang ayaw bumitaw. Tayo lang ang ayaw na kung saan pagtiwalaan si Lord. Kasi akala natin, kaya natin. But no, hindi natin kaya. Sabi mo sa katabi mo, hindi natin kaya. Kaya sabi rito, so the sinful woman grabbed the opportunity to meet Jesus. Kaya ang ginawa niya, iyak lang siya na iyak. Pagkatapos, kada makikita niya basang-basa, siguro, andun yung luha niya, andun si Punya, lahat-lahat, yung laway niya, di ba? Pagkatapos, naiiyak siya, puna siya. Pagkatapos, pinali niya, binuhusan niya ng pabango. Sabi ko nga, habang pinag-anak ko, kaya niya siguro binuhusan ng pabango dahil mabaho na yung paa ni Jesus. Saka iiyak niya yung si Punya, tsaka Pero no, pagkatapos nun, yung babae, nakita niya yung opportunity, tapos nag-grab niya yung opportunity. Pangalawa, the Pharisee misses the opportunity to experience Jesus. Sabi dun sa verse 39, sige po, pakibasa. Ready, go. So, sino ang nag-invite kay Jesus? Yung Pharisee. Pero nung nakita nung Pharisee, yung babae na umiiyak sa paanan ni Jesus, ano ang naging isip ng Pharisee? Sabi niya, if this man, sino? Si Jesus were a prophet, he would know who is touching him. And what kind of woman she is, that she is a sinner. Alam niyo po ba, kuminsan, in-invite natin si Lord sa bahay natin, sa buhay natin. Lord, maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Pagkatapos, nakakainis naman tong buhay na to. Ay, nako, saan kaya ako makakautang? O kaya, para ano pa, naging Christian ako. Pagkatapos, ang dami naman bawal, ang dami. Ay, nako, buti pa.
it's a big insult to God kung in-invite mo siya sa buhay mo pagkatapos hindi mo siya papahalagan. Yung Pharisee, siya yung nag-invite kay Jesus na pumunta sa bahay niya. Pero yung trato niya, if this man were a prophet, ibig sabihin, hindi niya binavalue si Jesus as God, as King, as a prophet. Basher siya ni Jesus. Hello. Alam niyo po ba na si Jesus ay maraming basher? Hindi lang ikaw. Si Jesus maraming basher. At ang number one basher niya sino? Pharisees. Alam niyo po ibig sabihin ng Pharisees? Self-righteous. Maraming Pariseyo. Ang Pariseyo, they know about God, they know about the law, they know everything, matatalino, magagaling. But, they are the number one bashers of Jesus. Ngayon term natin, bashers. Pero yung dati, all times critics. They are the critics of Jesus. They are the one na kung saan sinasabing gano'n, ipalit mo na kay Barabas. 'Di ba? Kay Barabas, sabing gano'n ni Pontius Pilate, ito si Jesus, walang kasalanan 'to, pero hindi niya sinasabi na sabi niya lang siya ang Diyos. Kumbaga, sabi ng mga Pariseo, sige, ipalit mo na lang kay Barabas. Sino si Barabas? Magnanakaw. Public enemy number one. Lahat sila siguro ginawa ng mali ni Barabas. Pero nung ginawa nung sabi ng Pharisee, palit mo yan kay si Barabas, palit mo yan kay Jesus. Samantalang si Jesus walang kasalanan. He is so perfect. Perfect God, perfect human. Pero may basher siya. Yung basher niya, they are the self-righteous. Tingin nila, hindi sila nagkakamali. Kaya nila gusto si Jesus i-crucify dahil si Jesus nagpapakita ng katotohanan, nagpapakita ng katuwiran, nagpapakita ng tamang daan si Jesus, samantalang sila kumukontra kay Jesus kasi sila maling daan. Mali yung kaparaanan nila. Mali yung ginagawa nila. Tandaan mo to. Ang basher mo, hindi gusto yung ginagawa mong tama. Ulitin ko. Ang basher mo, hindi gusto yung ginagawa mong tama. Kasi kung ginagawa mo mali, kasama mo yan. Di ba? Kung ang ginagawa mo mali, kasama mo yan. Di ba? Itetreat ka pa niyan. Kung mag-aaning ka pa niyan. Pero kapag may ginagawa kang tama, tapos binabash ka, sabihin mo, ay, thank you Lord. Sumusunod ako sa iyo. Alam niyo po ba yung power of the cross? Not only believing on Jesus, but also following on Jesus. Ulitin ko. Yung cross is not only believing on Jesus, but also following on Jesus. Hindi ka mag-i-stay na nananampalataya ka lang. Bagko, susunod ka kay Jesus. Para makita mo yung ginawa niya, para makita mo yung inihanda niya, para makita mo yung epekto ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya sabi rito ng Pharisees, sabi niya ganun, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. So, sino ang nagpangalan doon sa babae? Yung Pharisees. Na kung minsan tayo, ganun din. Pinapangalanan natin ng isang tao, ay, yan, madamot yan. Hindi ka lang binigyan, madamot na. Hindi ka lang pinautang, madamot na. Tapos isichika mo, alam mo, madamot yan. Madamot yan. Eh, pinagchikahan, binigyan mo ng marami. Pagkatapos, ay, madamot ba siya? Madamot ka na rin doon sa tao. Nakalimutan ng babaeng to, nung taong to, 10 beses mo siya tinulungan. Pero itong Pharisee, yung basher mo, sabi niya, ay, madamot kasi hindi ako pinautang. Ganun ba? Madamot na rin sa pagpapakilala. Tayo, naniniwala tayo
sa mga sinasabi ng iba. Lalong-lalo na yung paninira sa iba. Madali tayong maniwala. Madali tayong maniwala sa mga sasabi, sa mga sabi-sabi. 'Di ba may kawikaan? Kasabihan tayo. Ang maniwala sa sabi-sabi ay walang tiwala at walang bait sa sarili. 'Di ba? Ang makinig sa sabi-sabi ay walang tiwala, walang bait sa sarili. Bakit? Kasi wala siyang sariling pananaw, wala siyang sariling paniniwala. Naniniwala lang siya sa sinasabi ng iba. 'Di ba? Kaya sabi rito ng Pharisee, kung itong taong to ay totoong propeta, siguro alam niya na itong babaeng to ay makasalanan. Kaya ang sabi niya, makasalanan tong babaeng to. So it's so easy to judge others and misses the opportunity to meet Jesus. Pero mo, ikaw yung naghanda. Ikaw nag-prepare para kay Jesus. Pagkatapos hindi mo na-meet yung power ni Jesus, ang nakamit pa yung babae na makasalanan dahil nakita niya yung value ni Jesus. The same thing with us. Kahit pa siya sabi natin, Jesus is Lord, Jesus is my Lord, pero pag hindi mo nakita yung value ni Jesus sa buhay mo, wala. Kahit pa 10 taon ka na, 15 years ka na, 20 years ka na, 30 years ka na, o mas matanda ka pa sa akin sa pananampalataya, kung hindi mo makikita yung value ni Jesus, hindi mo mararanasan yung power ni Jesus. Amen? So itong Pharisee, siya ang nag-invite, siya ang gumastos, lahat-lahat. Pagkatapos, hindi niya nakuha yung benefits na pagiging andun si Jesus sa tahanan niya. Iba yung nakinabang. So pagkatapos nun, pangalawa, when the woman grabbed the opportunity, she receives forgiveness. So in verse 40, sabi rito, sa palagay nyo, yung sinabi ng Pharisee, hindi narinig ni Jesus o hindi alam ni Jesus? Alam. Di ba? Kasi ganyan siya. Kaya nga sabing ganun ultimo yung tumatakbo nga sa isip ng mga Pharisee, kaya nga sabi niya, you brood of vipers. Alam ko yung tumatakbo sa isip nyo. Ganun lagi sinasabi ni Jesus, kayong mga ulupong. Di ba? Alam ko yung tumatakbo sa isip nyo. Itong Pharisee na to, alam ni Jesus. Pero si Jesus, tandaan natin to. Si Jesus, hindi niya hinaharap ang isang taong makasalanan. O hindi niya kino-confront. Yan, very good. Yan sinasabi ko Hindi niya kino-confront ang taong makasalanan. And at the same time, kahit pa yung Pharisee, hindi confrontational si Jesus. Tandaan natin yon. Hindi confrontational si Jesus. Naalala nyo yung babae, sabing gano'n ng mga tao, Panginoon, ito nahuli namin itong nangangalo niya, itong babaeng to. Nilagay nila sa plaza. Ito, Panginoon, huling-huli namin. So sabi ni Jesus, nagsulat siya. Pagkatapos sabi ni Jesus, sige, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Nagsulat siya. Pagkatapos pagharap ni Jesus, nasaan na yung mga tao? Sabing gano'n ng mga tao. Sabing gano'n ng babae. Wala na po sila, Panginoon. Sabing gano'n. Umalis na sila. Bakit? Kasi makasalanan din sila. Pagdating sa kasalanan, hindi ito yung marami, malaki, or mabig yung kasalanan niya. Nangupit ka ng piso, nangupit ka ng 1,000, parehas kasalanan. Hindi ko sinasabi, mangungupit ka na ng 1,000, parehas lang naman pala kasalanan No, ang ibig sabihin, maliit man o malaking kasalanan. At yun ang laging dinidil ni Jesus, hindi yung tao, kundi yung kasalanan. Amen? Kaya sabi ni Jesus, sige, go. Neither do I, kahit ako, hindi kita i-condemn. Go and sin no more. Ganon si Lord. Hindi niya kinokondemn yung kasalanan ng tao. Hindi niya kinokondemn yung tao. Ang sinasabi niya, go and sin no more. It's up to us kung magkakasala ka pa o hindi. It's our choice.
lagi niyang binibigyan ng pagkakataon ang tao to do what is the right thing to do. Kaya pag may nagsasabi sa iyo na alam mo, di ba Kristiyano ka, dapat ganito gawin mo, dapat gawin. Tanungin mo, wala kang kasalanan. Perfect ka? Almost lang. Almost lang. Di ba? Kasi Jesus or God He is not a controlling God. Kaya nga kumbaga sa Genesis pa lang, binigyan na ng laya ng Panginoon ang tao. Kaya tayo mismo, hindi mo pwedeng sabihin, ay si sister, si brother, kaya ako hindi umaten, na-stumble ako sa kanya. Well, it's your choice. Diba? Hindi naman sinabi ni Jesus na pagka na-stumble ka, umalis ka na dyan sa church na yan. Pag na-stumble ka, magpaalam ka na sa pastor na yan. O kaya talikuran mo na yung pastor na yan. Pagka nakita mo yung pastor, may maling ginagawa, umalis ka na dyan. Hindi sinabi ni Jesus. Hindi sinasabi ni Lord. It's our choice. Diba? Kasi lahat tayo, hindi tayo perfect. Tingnan mo yung katabi mo. Sa exam nga, hindi ka nga maka-perfect. Ako, nag-exam ako nung sa lisensya. Sabi ko, di ba, dahil merong yung pwede ka kahit sa bahay na na magsagot. Di sabi ko ganun, hindi ko alam to, tulungan mo ako. Sagutin mo na nga yan. Sabi ko, tulungan mo ako, sagutin mo na. Alam mo score ko? Perfect, 100. Sino nagtulong? 3. So, ibig sabihin, hindi ka perfect. Hindi tayo perfect. That's why we need God. Para hindi tayo magkamali sa buhay na to. Amen? So when the woman grabbed the opportunity, she receives Jesus' forgiveness. Kaya sabi sa verse 40, Jesus answered him, hindi dinil ni Lord yung makasalanan, hindi dinil ni Lord yung Pharisees. Ang sinabi niya lang, lagi sumasagot si Lord sa talinghaga. Sabi niya kaya sa verse 40, Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Sabi niya, tell me teacher, he said, very good. Verse 41, 2 people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. And then verse 42, neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Siguro sabi nung umutang na 5, sana ginawa ko na lang 50 para parehas kami. Kasi isa 50, pinatawad. Yung 5, pinatawad. So sabi niya, now which of them will love him more? Sino sa dalawa yung mas mamahalin yung nagpatawad ng kanyang utang? In verse 43, sabi ni Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. Sabi ni Jesus, you have judged correctly, Jesus said. Ito yung sinasabi ko na kung saan tinitingnan natin na isang tao, ay, dami niyang kasalanan. Ako konti lang. Dito sabi ni Jesus, ang sagot niya doon sa Pharisees, sa tumatakbo sa isip ng Pharisees, sabi niya, Simon, halika. May 2 tao na may utang. Yung isa 50 denarii, yung isa 5 lang. Pagkatapos pinatawad siya pareho, hindi na pinabayaran yung kanyang utang. So alin dito ang mas malaki ang utang na loob dun sa may-ari? Dun sa nagpautang. Yung 50 o yung 5? 50. Sabi ni Simon, 50. Sabi Jesus, you have judged correctly. In verse 44, ang sabi rito, then he turned toward the woman and said to Simon, sabi niya, do you see this woman? I came into your house, sabi ni Jesus, pumasok ako sa bahay mo, pero you did not give me any water for my feet. Alam niyo po ba sa kanila, ang sign ng pagtanggap sa isang tao, kapag pumapasok yung tao, kasi meron silang malaking jar o malaking banga sa pintuan. Pagkatapos, pag ikaw ay papasok sa tahanan ng isang ng Hudyo, ang gagawin, huhugasan ng may-ari yung paa mo. Bago ka papasukin. Kung si Sister Ceci ay bibigyan ka ng tsinelas sa bahay niya para hindi, di ba, hubarin mo yung sapatos mo pagkatapos bibigyan ka ng tsinelas para hindi ka madumihan o hindi madumihan yung bahay. So, ganun sa kanila, hinugasan.
Pagkatapos sabi ni Jesus, ikaw, tinanggap mo ako sa bahay mo, pero hindi mo hinugasan yung paa ko. Tapos sabi niya, I came to your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. So hindi lamang niya hinugasan yung aking paa, kundi pinunasan niya pa sa pamamagitan ng kanyang buhok. Verse 45. Ang sabi dito, you did not give me a kiss. Kasi kaya nga, may yung mga Arabo, di ba, meron silang yung kiss. Ibig sabihin, acceptance, welcome, parang ganon. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. Nakukuha natin yung difference. And then verse 46, sabi niya ganon, you did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. So verse 47, therefore I tell you, her many sins have been forgiven as her great love has shown. But whoever has been forgiven little, loves little. So ang sabi ni Jesus kay Simon, mas malaki ang pagpapatawad sa kanya. Sabi niya ganon. Kasi yung pagpapatawad sa kanya, pinakita niya sa akin yung love niya sa pamamagitan ng kanyang paghuhugas ng kanyang mga luha sa aking mga paa. Pagkatapos binigyan niya ako, binuhusan niya ako ng pabango sa paa. So dito natin makikita ang pagkakaiba, a sinner and then the Pharisees. The self-righteous. So saan ka dito? Saan mo mas gusto dito? The sinner who needs Jesus or the Pharisees who criticize Jesus? It's up to you. So pagkatapos noon, ang sabi niyang ganon, verse 48, then Jesus said to her, your sins are forgiven. Ito na naman, sumunod, 49. The other guests began to say among themselves, who is this who even forgives sin? Another bashers. Sino to na nagpapatawad ng kasalanan? Diba? Yung babae, nakita niya na si Jesus, na siya ay makasalanan, he needs Jesus, and then nag-grant ni Lord yung kanyang dinisal, yung kanyang ginawa, nag-react o kumbaga, ginantihan ni Lord yung ginawa ng babae sa kanya. Pagkatapos doon, nung pinatawad siya, ang sabi ng mga kapaligid, sino to na nagpapatawad din ng kasalanan? Kaya sabi sa verse 50, Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Ganon din sa atin. Ang unang sign that you are forgiven by the Lord, there is peace. Kapag wala kang kapayapaan, humingi ka totally talaga, wholeheartedly, Lord, forgive me, Lord. Ito yung mga ginawa ko, Lord, forgive me. Hindi yung, Lord, sorry ha, tao lang. No! Hindi ka tao lang. Kawawa ka kung tao ka lang. Sabi mo sa katabi mo, kawawa ka kung tao ka lang. Kasi kung tao ka lang, hanggang dito ka lang, and at the same time, ang destiny mo is hell. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos, hanggang heaven ka, ang position mo. Amen? So pagkatapos nun, so Jesus is always observing us if we are grateful to Him. Yung babaeng makasalanan, she is so grateful to the Lord. Kaya sa inyo, God is always responding on the things that we are doing for Him. So, si Lord nagre-respond sa mga bagay-bagay na ginawa natin. Kaya nga, pansinin mo, kapag may pinapagawa sa iyo si Lord, i-bless ka. Mayroong kasunod na pagpapala. Ewan ko, I remember, hindi ko alam kung sa wow ko lang na i-share yun, yung nagpunta kami ng Cebu.
na late na kami, malilate na kami papunta sa airport. Pagkatapos na, kasi yung lalaki, machika, kwento ng kwento, alam niyo po, ganyan. Si pastor, pagka nakaupo yan sa upuan, nasa taxi, nakipagkwentuhan talaga siya sa driver. Di yung lalaki, siguro nag-enjoy sa pakipagkwentuhan kay pastor, mabagal yung kanyang, papunta kami ng airport, di malilate na kami. Pagkatapos, sabi ng Panginoon, pag-pray mo yung driver. Di siyempre ayaw ko naman na mag-interrupt sa ginawa ko, nag-text ako. Hindi na babasa ni pastor. Tapos bago kami bumabasa, pinakita ko kay pastor, sabi ko, pag-pray natin yung driver. Sabi ni pastor, sige, tapos bago kami bumaba, bago ko yung baggage, sabi ni pastor, okay lang ba pag-pray ka namin? Sabi, ay, sige po. Di pinag-pray. Pagkatapos kinuha na namin si baggage. Pagdating namin doon sa linya, para mag-check-in na kami, ayun, late kami. Pagkatapos noon, hindi kami yung email, online check-in. Kasi ayaw pumasok. Tapos lipat kami, sabi nung staff ng Cebu pa, ay doon po, pila kami. Tapos sabi ko kay pastor, mga 10 minutes na ako nakapila. Yan, check mo pa doon sa ibang computer. Eto na, nag-register na, pero walang papel na lumabas. Sinabi ni pastor doon sa staff, na-register, pero walang papel na lumabas. Sabi nung staff, ay doon po kayo. Saan po ba kayo? Cebu? Sabi ni pastor, ay doon kami pinapila. Sabi, ay Japan po yan. Ay, magja-Japan na ako. Japan na yung pinilaan ko. Dilipat kami. Last call kami. Pagkatapos pagdating, ay, na po, wala na po kayo upuan. Di sabi ko, di syempre ako. Sabi ko, ha? Paano wala kaming upuan? Nagbayad ako, meron kami seat na Syempre, reaction. Sabi, pastor, huwag ko nang maingay dyan. Tapos sabi nga, di ba po, meron naman compensation. Anong compensation? Anong kapalit? Sabi, may free round trip po kayo. Wow, local. Free round trip. Tapos may allowance din po kayo, food allowance. Binigyan kami tig 3,000 ni pastor. Paano kung hindi namin pinag-pray yung driver? Kahit na na-late kami. There is always blessing in obedience to God. Amen? There is always blessing in obedience to God. Kaya wag kang mahiya pagka sinabi ni Lord, pag inutusan ka ni Lord. Kaya Mr. Shane, di ba? Di ba? Na siya, nagpe-praise na siya nga na, Lord, bigyan mo naman kami paggastos. Wala siyang trabaho. Ang gagawin niya, kukuha siya ng trucks. Niya, pastora, meron. Sige, sama siya ng Kaya sabi naman ni Abigail, Mr. Shane, pagtapos niya na kayo magbigay ng trucks, pagka may bukas yung tindahan, pumunta kayo diretso dito, magmerienda kayo. Di ba? Kumbaga sabi ni Mr. Shane, wala akong trabaho, pero may trabaho ako para kay Lord. Amen? At every time na piniprint namin yung tracts na yun, pinagpipray ko, Lord, salamat, maraming makakakilala sa iyo. Hindi masasayang ang tracts na ito. Ang kaligtasan mo ang mararanasan nila. Amen? Iba yung nagpiprint, iba yung namimigay, iba yung nagpipray. So, in the kingdom of God, marami tayong pwedeng gawin. Hindi lang isang pwedeng gumawa, hindi lang isang kayang gumawa. Hindi lang ako ang preacher, tapos ako pa worship leader, ako pa magigitara, ako pa lahat, ako pa din usher. Ano yun? Lahat tayo kailangan sa kingdom ng Panginoon. Lahat tayo pwedeng mag-take part. Pero ang tanong, kapag nakita mo yung value ni Lord, dapat yun muna yung motivation mo. Why you are serving the Lord. Hindi lang yung, gusto kong sumama kila pastor sa mission kasi maganda sa mission. Ngayon, maganda na, pero dati hindi. Pero there are struggles pa rin. Pero mo, 15 hours sila mula dito hanggang sa mainit, 15 hours na travel. Buti nga hindi ako sumama. Kasi kung ako sumama, iyak na, into na, sasabihin ko pa, sa Baguio na lang ako yung iwan. Sabi ni pastor, sige, papayag yun eh. Kasi kesa sa umangal ako ng umangal. Pero kaya pagka ganyan diretsuhan, hindi ako sumasama. Kasi masakit sa katawan, di ba? Di ba? But anyway, God is always responding on the things that we are doing for Him. Hindi bulag si Lord, hindi nakapikit, hindi natutulog si Lord. Kaya nga in Luke chapter 17 verses 11 to 17, yung the healing of the 10 leprosy, biruin mo may sakit sa leprosy. Ano yung leprosy? Ketong, iniiwasan ng maraming tao. Pagkatapos, sabi nga 10 ang pinagaling. Pero ilan bumalik kay Jesus? Isa. Ang sabi ni Jesus, nasan yung iba? Alam niyo po ba si Lord, lagi naghahanap sa atin. Laging naghahanap siya. Kung laging gusto niya marinig na, grateful ba tong anak ko na to?
May ginawa akong miracle sa kanya. Natuwa kaya siya? May ginawa ako dito, pinagaling ko siya. Nasiyahan kaya siya? God is always responding sa ginagawa natin. Hindi yun deadma kay Lord. Walang deadma kay Lord. Kaya nga itong no name na to, na sinner, ang nagtaguri lang, yung Pharisees, wala siyang pangalan. Pero big deal kay Lord yung ginawa niya. At sabi ni Lord, saan man dako may preach ang gospel, makikilala siya. Bakit? Dahil sa ginawa niya. Amen? So in conclusion, each one of us has opportunity to meet Jesus and to experience Him. Always be grateful and return to Jesus all the glory always. Halimbawa, may ginawang miracle si Lord. All glory to Lord, to Jesus, all glory to the Lord. Hindi yung, magaling kasi ako, matalino kasi ako. Kasi ganito, no. Lahat ng glory sa Panginoon. And value Jesus in your life so that you will be valuable to Him also. Kapag binigyan natin ng malaking value si Lord sa buhay natin, hindi mo napapansin, pinapahalagahan ka ni Lord ng malaki. Kaya ako minsan sinasabi na iba, bakit na lang siya? Bakit si ano? Bakit na lang ganyan siya? Kasi hindi natin alam kung paano niya binavalue si Lord. Maaari tayo gawa ng gawa. Sipag-sipag natin. Pero ang nasa isip natin, sana makita ako ni pastor. Sana makita ako ni pastora para isama niya ako. Sana ganito, ganyan, ganyan. No! Kahit wala nakakita sa'yo, si Lord nakikita ka. Amen? Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness. Salamat, Panginoon, for this day na nagpapaalala sa amin sa ginawa mo, Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat muli kang nabuhay, Panginoon. Lord, dalangin po namin for this message this morning, O God, na hindi namin mamiss ang opportunity, Panginoon. Lord, na kapag ka may pinapagawa ka o may gagawin kami dapat, Panginoon, para sa iyo, Lord, gawin na namin, Panginoon, na hindi namin mamiss, O God, o hindi kami maging katulad ng Pharisees, Panginoon, na nag-o-observe lamang, nag-o-observe sa kapaligiran, laging nagbabash o laging may sinasabi para sa iba. Lord, tulungan mo kami na katulad ng babaeng sinner, Panginoon. Hindi niya iniintindi kung anong sasabihin ng iba. Hindi niya tinitingnan kung ano yung mga nakapaligid sa kanya, kundi ang focus niya lamang, Panginoon, ay ikaw, Jesus. At nang naging focus kanya, Panginoon, Lord, truly, pinatawad mo siya at sinabi mo sa kanya, go in peace, O God. Naniniwala ko, Panginoon, hindi lamang siya tumigil doon, bagkus marami ka pang pinagamitan sa kanyang buhay. Lord, the same thing with us, Panginoon, na bawat isa sa amin, makita namin that we are not righteous on our own, that we are sinful woman or sinful man, Panginoon, before. And even right now, Panginoon, sa mga taong, yes, O Lord God, na tunay nga po maaaring matagal na kami mananampalataya o matagal na kami umaten, pero hindi ka namin nabibigyan ng best value sa buhay namin. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Forgive us, O God. Kung laging nasa trono ng aming puso ay ang aming sarili. Lord, forgive us at dalangin po namin, Panginoon. Lord, we need you, Jesus, in our lives. We need you, Jesus, in our family. We need you, Jesus, in our job. We need you, Jesus, in our businesses. Lord, in every area of our lives, we need you, Jesus, and be enthroned in our hearts. Lord, ikaw ang palagi maghari sa amin. Not our own, O God. Hindi yung aming sarili, bagkus ikaw ang aming mapapurihan, O God. Yet, Lord, help us, O God. Help us, O God, na laging maalala namin at magunita namin, pag-isipan namin palagi na mahalaga ka, Panginoon, sa aming buhay. Lord, hindi yung mga taong nakapaligid sa amin, hindi ang aming sarili, kundi, Lord, ikaw mismo ang napakahalaga sa buhay namin. At maghari ka palagi sa aming puso, sa aming kaisipan, sa aming mga bibig, sa lahat ng aming gagawin, Lord, ikaw lamang ang maghari, wala nang iba. Marami pong salamat. We give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Praise God.
Morning po. Salitan po kami. Let's prepare our giving. Share lang po ako maikli. Um, Gasgas na gasgas pero hindi naman nagbabago yung principle. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung titignan niyo po, inano ni Lord yung needs and then yung wants. In-address ni Lord yung needs and then yung wants. Hindi lang si Lord, kumbaga, may pake sa needs natin. Si Lord may pake din sa wants natin. Ibig sabihin, sa mga gusto natin. Hindi siya KJ na, hindi, ibibigay ko lang yung gusto nyo. Yung gusto mo, yung pangangailangan mo. Kung ano yung pangangailangan mo sa buhay mo. Hindi lang yon. Even yung wants mo, may pakialam din si Lord. Pero ang sinasabi niya doon, seek ye first. Hindi naman sinabi doon na seek me in the morning. Diba? Hindi sinabi doon sa Matthew 6:33 eh. Pero kung yun ang dealing ni Lord sa'yo, why not? Diba? Ang sinasabi sa Matthew 6:33 po is, make me your first priority. Yun ang sinasabi sa Matthew 6:33. Background, ang Hudyo ay under po ng Roman government sa time ni Jesus. And wala pa sila yung sinasabing Israel, wala pa sila sa sariling government. That's why ini-impose ng mga Romano sa mga Hudyo yung malaking taxes. Kaya nag-strive sila magtrabaho para sa taxes. Parang sa atin ngayon or sa Amerika, nagdo-double job dahil malaki ang tax na binabayaran nila. Sa atin, puro taxes din. So, sa sahod mo, may tax ka na. Pag bibili ka, may tax din. At pagkakain ka, may tax. So, lahat may tax. Parang di ba may nagreklamong artista sa Facebook na puro tax ang ano. Kasi naman din, ang government doon nabubuhay. Ganon din ang sabi ni Jesus sa Matthew, na seek me first, make me your first priority and His kingdom. Kasi kung hindi din natin, baliktad, kung hindi natin uunahin ang kingdom ni God, kingdom ni Lord, tayo ang maapektuhan. Di ba? So, yun nga, yung mga Hudyo, worried sila sa food, clothing, and work, and yung mga tax na inimpose ng Roman. Because of this difficult situation, anxious sila sa survival nila. Paano sila magsusurvive? Katulad din sa atin, na nagtataasan na yung LPG gas nga daw magiging 1.6 na. Yung ngayong Tuesday, magtataasan naman yung gasolina, mag 100 na ang gasolina, ang diesel ng 150 na. Grabe, parang iiwan mo na lang yung sasakyan mo parang magiging babalik tayo na maglalakad na lang ulit. Pero syempre, hindi, ayoko. Jesus addressed yung real life worry sa Matthew 6:25-34 na God knows yung needs natin. And God cares for us. Sabi doon, do not worry about what will you eat or drink. Kasi yung mga, di ba, yung mga langgam, Bisaya, yung langgam. Yung mga ibon na lumilipad, pinapakain ni Lord. Hindi nagtatrabaho pero pinapakain ni Lord. Amen. And instead of chasing material needs first, pursue God's kingdom. Make time, invest sa kingdom ni God. Mag-invest ka ng time. Mag-invest ka sa pagdalo mo, sa pag one-on-one mo kay Lord. Make Him your sabi nga, make God your first priority, meaning always choose God in every possible way. May leadership, unahin kita Lord kaysa sa trabaho ko or sa pupuntahan ko, ganyan. Linggo, may outing. Lord, unahin kita, sunod na lang ako sa outing. Amen. Di ba? So, in every possible way, choose God. Hanggat maaari, unahin natin si Lord.
And yung meaning ng kingdom of God, kasi ang mga Hudyo, ang nasa isip nila, merong yung kingdom ni Lord bababa sa lupa para sila yung magro-rule. Ganun lagi ang nasa isip ng mga Hudyo. So, in time na when people worried about daily survival, Jesus taught and radical principle na do not let material needs control your lives. Huwag tayong puro material. Huwag puro material. Graduate na po kami doon. Hindi na po kayo bili ng bili. Mahal. So, yun, remember that tithing is trusting God. When we give ito, wala pa kailangan si Lord sa papel eh. Di ba nga sabi ni Pastora, always and always, God is looking sa puso natin. Hindi kung magkano ang binibigay. Yung motive natin. Kasi ito yung pinagtrabahoan natin. Ito yung buhay natin na inilaan from 1 to 15. The sahod, then 16 to 30. Buhay natin yun eh. Yun yung pinaghirapan natin. Yun yung binabalik natin kay Lord. Yun yung presyo sa Kanya, hindi yung laman ng binibigay natin. Amen. So, let's stand up and let's pray for our giving this morning. Thank you, Lord. Aming mapagpalang Ama, patuloy po namin kayong tinataas at pinupuri. Salamat sa salita niyo po na aming napakinggan. Father God, I ask that your word o itong binhi ng iyong salita ay patuloy lumago sa aming puso. And aking dalangin, Panginoon, na yung aming isipan ay ma-renew at ang aming buhay ay ma-transform as we give kung ano po yung due para sa inyo po, Ama. Maraming salamat, Lord, that we will not hold kung ano po yung ibibigay po namin sa inyo because as we give this tithes and offering, Lord, we are entrusting our lives back to you. And even our families, oh God, and even yung mga trabaho po namin, mga businesses po namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapala. And Lord, I declare that you will supply all our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. And you are able to do exceedingly, abundantly, above all we can ask or imagine. Father God, maraming salamat na sa mga puso na magbibigay, Panginoon, ng kanilang buhay pabalik sa iyo, Ama. And thank you for this wonderful day. Patuloy po kayong pagpalain sa pangalan ni Jesus. I come before you today.
tayo. Resume po tayo sa lahat ng ating gawain this coming week. So, reminder po, every Wednesday meron tayong 7 p.m. na leadership training. Yun po ay open para sa lahat. So, kapag gusto nyo pong mag-grow spiritually, pwede po kayong mag-join. Sa mga nagtatrabaho po at malalayo, meron din po tayong online para po lahat tayo ay makapag-participate. Pero dito po sa church, 7 p.m. So yun po, lahat ng gustong mag-volunteer, open po. Yan, lahat po ng schedules resume na po. So yun welcome po sa gawain ng Panginoon. Randy Hanopol and Belinda Hanopol. So yan, pwede pong makita ang kamay. Precious Lynn Hanopol and Princess Kailin Hanopol. Meron pa. Flordan Mark Punzalan, Jeneline Recalde. Ian Recalde and Jade Daniel Santos. Uy, dami. J. Grayson Santos and Angelica Alvarez. So yan, welcome po sa gawain ng Panginoon. Naway na pagpala po kayo. And see you po sa susunod na mga gawain natin. So yun lang po. God bless and happy birthday, happy anniversary. If home is really where the heart is, then home must be a place we all can share. So, sige po, may I call on Brother Jonathan and his family? Pagpe-pray po natin siya, may prayer request na sa kanyang pag-abroad. Sige po, may I call on Brother Jonathan and family. At tayo po'y magsitayo at ituon po natin ang ating mga kamay sa kanila. Jonathan Alvarez. Anak po siya ni Sister Norma at Brother Arnel. Praise the Lord. Okay, so sige po. Jonathan, sa pagpunta mo sa Japan, huwag mo iwan si Lord dito. Isama mo si Lord para magkaroon ka ng katagumpayan sa buhay na to. Kasi kahit anong laki ng kita, kahit anong lakas man kumbaga sa trabaho or what, pag hindi kasama si Lord, sayang. At kapag kasama si Lord, poprotektahan ni Lord pati yung family mo. Hindi lamang poprotektahan, pagpapalain kayo ni Lord, and at the same time, magiging pagpapala kayo para sa iba. Mahirap mag-abroad. Mahirap. Pero sa tulong ng Panginoon at kapag kasama mo si Lord, makakayanan nyo at naniniwala ako, hindi ito pang matagalan. God will bless you so that you will be blessed, your family. And at the same time, kahit wala si Jonathan, still, sama mo rin si Lord, magpatuloy ka sa pananampalataya, isama mo yung mga anak mo para mas tagumpay yung buhay, pamilya. Amen? Sige po, ituon po natin ating kamay. Father God, in the name of Jesus, we come unto your throne of grace. Lord, salamat sapagkat sinabi mo sa iyong salita, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Lord, nakikita mo yung desire ng puso ni Jonathan, na kung bakit siya mag-abroad, Panginoon, para yung kanyang pamilya, Panginoon, ay maging maganda yung kanilang buhay. Lord, I pray in Jesus' name, let your power be upon him, O God, na isama kanya, Panginoon, pahalagahan kanya, Panginoon, sa kanyang buhay, sa kanyang pagtatrabaho.
At naniniwala ako kapag kasama ka niya, Lord, magiging magaan, magiging maganda, at magiging mapapagpala ang kanyang buhay, Panginoon. At hindi lamang siya, Panginoon, maging ang kanyang pamilya. Naniniwala ako, Lord, kapag kasama ka nila, poprotektahan mo sila, Panginoon. Ilalayo mo sila sa anumang pakanan ng kaaway, anumang mga pagkawasak na dulot, Panginoon, ng long distance relationship. Bagamat sila ay mag-asawa, Lord, we ask, oh God, for your covenant protection to be upon them in Jesus' name. Shield them with your blood, O God. Na tunay nga po, O Diyos, na makita nila, Panginoon, Ikaw ang pag-asa, Ikaw ang susi, at Ikaw ang pagpapala. Hindi lamang sila magtatrabaho para mapagpala, kundi Ikaw mismo, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon. Kaya't, Lord, mararanasan niya ang pagpapala dahil kasama ka niya. Kaya't, Lord, we ask, O God, for your covenant protection, for your precious blood, and for the ministering angels and the Holy Spirit to be with Jonathan, maging sa kanyang asawa, maging sa kanyang mga anak. Lord, pagbuklurin mo ang pamilyang ito, Panginoon, ng pag-ibig mo, ng kaligtasan mo, and at the same time, ng pagpapala mo, O God, na hindi magiging dahilan ng paglayo ni Jonathan para mawasak ang kanyang pamilya, kundi, Lord, ito ang magiging susi para mas lalo silang mabuo dahil ang uunahin nila ay Ikaw, Panginoon. Kaya, Lord, maraming po salamat. We declare your blessing and your blessings, O God, your anointing to prosper, anointing to get wealth, and anointing to be the head and not the tail, always is increasing and never decreasing. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po, let's all close in prayer. Panginoon, maraming salamat po. Thank you, Jesus, for this day, Lord God, that as we remember, Panginoon, your resurrection, O God, truly, Lord, we remember also that you are the God, Panginoon, na tunay, na tapat, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na tumutupad sa lahat ng iyong pangako, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nangako na babad na after 3 days, Lord God, ikaw ay muling mabubuhay. Kaya, Lord, tunay nga na ang pagkabuhay mo, Panginoon, is a testament, O God, that truly you are a faithful God. You are a God who says, who does what He says, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, O God, tunay nga that as we remember, Lord God, your Calvary, Panginoon, at the cross of Calvary, what you have done for us, O God, we pray, O Lord, patuloy ka namin i-appreciate, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord God, bigyan ng value, Lord God, yung ginawa mo para sa amin, O God. Lord, we pray that we will not only believe, Panginoon, but araw-araw, Lord God, sa tuwi-tuwi na, Panginoon, Lord, sa isip at puso namin, may we be followers of Jesus, Panginoon. Be doers of the word, O God. Salamat, Panginoon, that we will also be the light and salt of this world, Panginoon. Salamat, O Diyos, na kami ay tinawag mo sa iyong kaharian, Panginoon, dahil ang bawat isa sa amin, Panginoon, may ganapin kami, Panginoon. We have a purpose, Panginoon, na dapat naming gampanan, Panginoon, sa iyong kaharian, O God. Marami pong salamat, Lord. And I also pray, Lord God, for Pastor William and the whole team, Panginoon, na nasa mainit. Patuloy, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, your power, your anointing to flow upon them, O God, as they minister to that place, O God, dahil alam namin, Panginoon, you also love the people there, Panginoon. It is your desire, Panginoon, na sila ay matuto, Panginoon, mabago ang kanilang mga mindset, O God, and even, O God, sa kanila pong pagbiyahe, pabalik, Panginoon, ng Manila, we pray, O God, for your most precious blood to cover them, Panginoon. Let your favor be upon them, O God, and even for every one of us, Panginoon, sa panibagong linggo, Lord God, na darating sa aming mga buhay, dalangin namin, Panginoon, anuman yung sitwasyon ng mundong ito man ay pahirap ng pahirap, kung dumataas man yung mga bilihin, Panginoon, maraming kaguluhan. Salamat, O Diyos, because in you, Lord God, we have peace, O God. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo, Panginoon, we are assured, we are secured, Panginoon, because of you and what you have done for us, O God. Marami pong salamat. Your blessing be upon your people, Panginoon. Not only material blessing, not only financial blessing, Panginoon, but the blessing of the Lord na tunay nga, Lord, na kumukumpleto, Panginoon, sa aming mga buhay. Marami pong salamat. To you alone be the honor, the glory, and the adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Receive the blessing of the Lord. May the abundant grace of the Lord Jesus Christ,
the love of the Father, and the fellowship, the power, the communion of the Holy Spirit be with you all, now and always. You are blessed, and you are a blessing to your family, to your workplace, to your jobs, to your businesses, to your friend, and to the people around you. You are a blessing. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all. Shalom. Early Sunday morning, just like Jesus said, He broke the curse of sin and death, and He rose up from the dead. Now we have a new beginning and a kingdom that has no ending. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, The first and last redeemed. The curse of sin is broken. We are perfectly redeemed. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's the author and the finisher of our faith. The stone they rolled away, it's the cornerstone today. Death has no more victory, and the grave has no more sin. Hallelujah, hallelujah. Wonderful Counselor, Almighty God is He, the everlasting Father,